ano man pong ating mga ginagawa, mga trabaho natin, mga negosyo natin, talagang pinagyaraman niya po ito upang tayo po ay patuloy po natin susundin ang tuntunin natin para sa pagbibigay, para sa ipagpagawa ng ating mga templo. Palakbaga sa ating mga walang kapatid, lalong-lalo po sa ating Panginoon. Kaya yun, sa mga oras na ito, patuloy din po tayo maghandog sa ating Panginoon na kung saan ito po, lagi po natin pinaghahandaan ang pagbibigay natin sa Panginoon na kung saan sa oras na mga ito, yun po, tinapon po tayo ng ating Panginoon dito sa bahay panambahan po niya upang tayo po ay maghandog ng ating mga ikasampung bahagi at ating mga pagpapala na dapat lang po natin nulog yan. Ngayon po, pagbukas po kayo sa atin sa unang Kronika, chapter 29, verse 14. Tanong po tayo sa 16. Yan po. 14. Ngunit sino ako? At ang bayan ito. Buong puso kaming nagkakaloob sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa inyo at ipinabalik lamang namin. 16. Uyawi na aming Diyos, ang lahat ng kayamanan ito na aming ibinigay para ipagpagawa ng inyong tahanan ay sa inyo rin nagmula. 17. Alam kong sinasaliksik ninyo ang puso ng bawat tao at natutuwa kayo sa mga matuwid. O Diyos, buong puso kung ipinagkakaloob sa inyo ang lahat ng ito. Nasaksihan ko rin ang buong puso at may kagalakang pagkakaloob ng inyong bayan na narito ngayon. Tayo po yun. Bagaman po, di po tayo pero nakikita po ng Diyos. Diba po? Yahweh, Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, na aming mga ninuno. Panatilihin ninyo sa isipan ng inyong bayan ang mga layunin ito at akayin ninyo silang palapit sa inyo. 19. Tulungan ninyo ang anak kong si Solomon na maging tapat sa pagsunod sa inyong mga utos at tuntunin upang maitayo niya ang timplong aking pinaghandaan. Yun po, sa unang panahon, maging si Haring Solomon, na unang dapat ang yaman, pinaghahanda po ng ating Panginoong Diyos. Upang, di ba po, sabi niya po dito sa pinakahuli, upang maitayo niya ang timplong aking pinaghandaan. Di ba po, pinaghandaan pala natin, totoo po yan. Na maging sa ating buhay ngayon, itong templo natin ito ay talagang pinaghandaan po ito ng ating alamasuran. Nang may tayo po ito. Nasa gato, di ba po, nandito po tayo ngayon. Kaya pa, na naglilingkod sa Panginoon. Di ba po, kaya yun. Sa paghahanda pala natin, sa pagbibigay natin sa Panginoon, ay ang Panginoon din pala ang naghanda para sa atin upang tayo po ay, di ba po, patatagin, palakasin, ano man pong ating mga ginagawa, mga trabaho natin, mga negosyo natin, talagang pinagyaraman niya po ito upang tayo po ay patuloy po natin susundin ang tuntunin natin para sa pagbibigay, para sa ipagpagawa ng ating mga templo. Di ba po, kaya sabi ko, ngayon na hindi ko pa maintindihan. Sabi ko, bakit ako, di ba po, sa paghanda dito sa, hindi ko naman bumahay. Pero alam niyo po, kinaisip sa akin ng Panginoon na ito pala, pinaghandaan talaga tayo ng Panginoon para ito po ay talagang po tayo na, dito po tayo na dumadalamin, dito po tayo tipon para sa isang bahin, dito po, para sa ating tahanan, para sa ating Panginoon. Maging sa, galing din po pala ito sa ating mga tinuno, kay Abraham, kay Jacob, diba po, Isaac. Ngayon po ay talagang sila po ang ating mga ninuno na ito natin po, patuloy din po natin susundin ang kanilang mga tuntunin para sa pagpagawa ng
Panambahan. Dahil ito po ang nararapat na sa ating mga buhay, ang bawat isa sa atin, binigyan po natin Panginoon para bigyan ng kalakasan, para makatulong din po sa ating buhay Panambahan sa pagpagawa. Di ba, ano pong, saan pong paraan, bigyan po natin kanyang buhay Panambahan sa ikapot niya, handog, di ba po? Kaya yun, ang pinapaabot lang po dito ng Panginoon na kung paano po tayo, kung paano pinaghahanda ng mga unang tao, ng mga ninuno natin, ay ganun din po tayo ngayon. Napaghandaan po natin ang pagpagawa ng ating mga Panambahan para pagandahin natin upang iba po na sa ganun payawa po tayo maglilingkod dito sa loob ng Panambahan. Ngayon, umulan. Nasaan po tayo ngayon? Hindi ko pala po kaya pa po tayo. Para maglingkod po sa Kanya. Di ba po kaya? Yun po, salamat talaga sa Panginoon. Amen. Na pinapaunawa na po sa atin kung paano po natin sundin ang kanyang tuntunin para sa ating mga buhay, na bigyan po tayo ng kalakasan, bigyan po tayo ng kayamanan para sa ating bahay Panambahan, para sa, di ba kung sa ganun, kaya po tayo ng humulog niya sa kanyang lalagyanan, di ba po, nang sa ganun, di ba po, ito man din po ay mga tulong sa ating bahay Panambahan, di ba po? Kasi siya po nagbigay sa atin ng kalakasan. Lahat. Kaya mararamdaman po natin na ibigay natin sa Kanya. Lahat ng ito na nararanasan natin, di ba po? Na pinibigay niya po sa atin. Kaya yun po, salamat po sa Panginoon na sa pamamagitan po ng salita niya po ay pinapaalala niya po sa atin. Ganyan pa man din ng unang panahon, di ba po? Kaya salamat talaga sa Panginoon na kanyang salita na maunawaan po natin lahat. Pero alam mo po, pumunti lang po tayo ngayon po, masaya pa rin po tayo kasi nasa Panginoon. Panginoon po tayo, Panginoon po ang pinaglilingkuran po natin. Napupunal ako, salamat sa Panginoon. Kaya yun, salamat sa Panginoon, yun pagbukas din po kayo sa akin sa pagbibigay sa ating mga pastora sa Galatia 6 verse 6, yun po. Verse 6, ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng lahat ng magagandang bagay sa mga nagtuturo. Ayun po, di ba po? Nasa salita na rin po ng Panginoon na ang lahat ng mga nagtuturo sa atin, na kung ano man po ang mayroon sa atin, pagtulungan man din po natin ang mga nagtuturo sa atin. Ito ay bilang handog natin sa kanila, bilang pasasalamat sa pagdalaga po nila sa pagtuturo sa atin. Na kung wala po sila, nagtuturo sa atin, nabibigay ng Diyos para sa atin, nasaan po tayo ngayon? Hindi po natin kilala ang Panginoon. Hindi po tayo nagagamit ng Panginoon. Ay, kakawain niya, di ba po? Nang dahil sa mga nagtuturo sa atin, pasalamatan po natin ang dugo sa kanilang mga buhay na kung paano po tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon, ay ganoon din po ang mga nagtuturo sa atin. Diba po? Kasi nagtaga po sila sa pagtuturo sa atin. Kaya salamat din po sa kanilang mga buhay, na ang Diyos po ang nakakaalam kung sino-sino po sila, sa kanilang pagtutyaga sa pagtuturo sa atin. Kaya yun, patuloy din po sila natin handugan. Mayroon po tayo, yan po sa, Lambit, sa Lusado, Mission, tayo sinukiring. Sa mission po, yung po mahalaga din po yan. Ang mission na yan, kahit hindi po kayo nakasama sa paghayo, kasama na rin po kayo kasi ang pinili po yan, nagagamit po sa paghayo. Di ba po? Yun po, salamat po sa Salo-Salo. Yun po, malapit na po mananapunan. Makakatulog na rin po yan. Sa Salo-Salo, di ba po? Sige po, patuloy po tayo magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, iglig at umaapaw. Ibabalik, siksik, iglig at
Okay na po pala. Sige po, patuloy po natin. Extend natin yung kay Amang Diyos, Amang Banal sa pangalan ni Jesus Ama. Muli na naman po ako nagpapasalamat sa iyong kabutihan at Panginoon na patuloy mo po sinusuklod na ang mga kapatid. Ito, Yes Lord, Amang Banal, patuloy mo po sila Amang Banal pagpalain. Ano man po ang kanilang mga negosyo, trabaho, Amang Banal. Ikaw po ang sumagpala para sa kanila. Jesus, bigyan mo po silang kalakasan, kapayapaan, Jesus, na ito man din po ay magagamit po sa kanilang mga buhay upang patuloy po sila maglilingkod sa iyo, Diyos. Maraming salamat po, Diyos. Salamat po sa mga pera na ito. Patuloy po ang mga banal pinagsusulat sa iyo po yung banal na kapangyarihan para gamit lamang po sa tama at sa iyong mga panambahan, Jesus. Maraming salamat po, Diyos. At muli, Ama, sa iyo ka na po binabalik at pinakakas na papuri. Magsamba, maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord.